Walang magandang idudulot kung pagsasabayin ang 2025 midterm elections at ang pang-abyenda sa konstitusyon. Iyan ang paniniwala ng ilang kongresista. Ang detalye sa report ni Noel Talakay. Tutol ang apat na kongresista na isabay sa 2025 midterm election ang pagsasagawa ng plebisito para amyendahan ang 1987 Constitution ng bansa. Sa isinagawang press conference sa House of Representatives, inisa-isa ni Deputy Speaker David Suarez kung bakit dapat hiwalay ang pagsasagawa ng plebisito. Ang unang dahilan sa pananaw ko po is we cannot allow that the Constitution undergo political mudslinging and be politicized by what happens during a midterm elections where politicians go back and forth. No? Number two, we cannot allow that the Constitution be tackled in the same level as a midterm elections because mas mahalagang pag-usapan natin lamang ang konstitusyon, kaya dapat nakabukod po ito pagdating sa pagbobotohan. Ayon sa ilang mga mambabatas, dapat unahin muna ang pagsagawa ng plebisito para mas maintindihan at maunawaan ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, kung bakit kailangan magkaroon ng economic charter change sa bansa. Matagal lang gusto ng House of Representatives na mas maging maaga yung plebisito na mangyayari sa pagbabago sa ating konstitusyon. Giit naman ni La Union 1st District Representative Francisco Ortega, mas mahahaluan ng politika kung isasabay ang plebisito sa 2025 midterm election. Giit nito, ang pag-amyenda sa konstitusyon ay para lamang sa ikabubuti ng ekonomiya ng bansa. Pag dumating na po sa plebisito, ipapakita rin po natin na it's not political, it's really economic. Ayon naman kay Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, walang magandang maidudulot kung pagsasabayin ang pagboto ng publiko sa mga politiko at plebisito. Maliwanag po yan, hindi po mabuti na mangyari yan pagsasabay at sa ganitong kadahilanan ay dapat medyo maging efficient po tayo sa ating trabaho. Nauna nang sinabi naman ng isang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na hindi sinabi sa batas na pwedeng pag-isahin ang election at plebisito. Kaya naman anya, dapat hiwalay ang plebisito tulad ng naging desisyon ng Supreme Court noong 1967 sa kaso ng Cobcales versus Comelec at Felconsa versus Comelec. Noel Talakay para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.